Start designing and easy editing. Hello! So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ba mag-start mag-design using Canva application or Canva sa laptop or kahit sa gadgets po. So, una po, magsa-search tayo dito kung ano yung gusto natin gamitin na template. Kung anong design yung gagamitin natin kung para ba saan. Halimbawa po ay Instagram post. And then mag-create po tayo. Always start po tayo sa blank page. Para may pakita ko din po sa inyo kung ano yung gamit ng mga nasa sidebar. So, click the create blank Instagram post. And then, dadalhin tayo kay Canva Editor. This is Canva Editor po. Kasi pwede na dito natin ma-i-edit po lahat. Ayan. So, nandito na tayo kay Canva Editor. So, ito po yung side panel. Diyan po natin, yung mga nandiyan po ay magagamit natin kapag po gagawa tayo ng design. So, pag pinlik po natin yung design, makikita natin dito yung templates. Siyempre, ang ipapakita pong templates dyan ay about Instagram post po na templates. Since yun po yung nilagay natin sa search bar. At kung naka-free account po tayo, ang hahanapin natin is yung mga template na wala pong ganito, walang nakasulat na po. Yung pipiliin po natin ay for free lang. And then, dito naman po sa elements, dito po natin makikita yung frame, kung kailangan po natin mag-add ng frame sa gagawin nating design, shadow, shapes, arrows, and paper. Madami po tayong makikita dyan. I-search lang po natin yung specific. For example po is house. Ayan. So, ipapakita na po sa atin ni elements yan. Kung gusto natin na yung house natin ay galing ay graphics, click lang po natin yung graphics na. Kung photo naman po yung gusto natin gamitin, click po natin yung photo at dyan po tayo mamimili ng gagamitin natin. Kung frames naman po yung gagamitin natin na house, click lang din po natin yan. Ganon din sa video. So, dahil free lang po yung gagamitin natin, para hindi po kayo mahirapan maghanap ng mga free elements na magagamit natin sa ating page, click nyo lang po itong tatlong line, and then, i-check nyo po itong free. Then, click sa labas, yan. Ipapakita na po yung free. Now, hindi na kayo mahihirapan na ano ba yung free dito. Ayan. So, yan. Ngayon, dahil nag-filter tayo na free lang yung ipapakita sa atin, free lang yung makikita natin. Then, makakapili na kayo kung ano yung gusto ninyo. So, dito naman sa upload, kung kailangan ninyong mag-upload ng photo o ng files na gagamitin ninyo sa pagde-design ninyo. Halimbawa, wala kayong makita sa elements na kailangan ninyong gamitin. Parang gusto niyo mag-upload na lang. So, click nyo lang po yung uploads, then upload files. Then, dadalhin na po kayo dyan. For example, ito po. Double-click nyo lang and then ma-upload na po siya. At kapag nakita nyo na po siya dyan, so meaning, pwede nyo na po siyang gamitin. Pwede nyo lang po siyang i-drag, then i-drop. Minsan, pwede naman click lang. Okay, nandiyan na rin siya. So, yun lang po yung mga pwedeng gawin or yung gamit ni side panel kapag mag-design po tayo kay Canva. So, next naman is maggagawa na talaga tayo. Mag-edit na talaga tayo or magpa-customize na tayo ng template. So, pwede tayo mamili ngayon ng template dito sa design. Kung ano yung gusto natin gawin. Pwede po tayong mamili ng template. Pwede rin po kayong mag-start from scratch kung meron kayong sariling design na gusto nyo gawin. Pero ngayon, ang ipapakita ko is mamimili lang po tayo dito sa mga templates na nakita na pinapakita ni Canva. Ano ba yan? Nabablock ako. So, for example, ito po, dahil free siya. Click natin siya. Ayan. For Instagram post.
Ayan, so may napili na tayong template, no? Kapag ka po nag-click na kayo ng template na gusto ninyo, magsasuggest pa si Canva ng iba. Baka magbago pa yung isip ninyo, pwede naman, no? Kung happy birthday pala itong napili natin. Parang ito na lang, maganda siguro. Ayan, so kunwari magpo-post kayo. Magpo-post kayo sa Canva ng lugar na napuntahan ninyo. So, paano ba natin to i-customize? Gusto nating, for example, parang gusto kong palitan tong picture na to. Ayan. So, i-click nyo lang po yung object na gusto nyo palitan. And then, pwede namang delete. Delete image lang. Huwag nyo i-delete yung frame. Kasi pag nag-delete frame kayo, mawawala siya lahat. So, halimbawa, nagkamali kayo, i-undo nyo lang. Click nyo lang tong arrow na to. Babalik naman siya. Click nyo lang yan, then delete image. Tapos, hanap kayo dito sa elements. Halimbawa, Paris. Paris, France. Kung gusto niyo ilagay. Mas maganda kung photo, no? Ang ilalagay natin. Kasi for Instagram post siya. Halimbawa, napuntahan na natin tong Paris, France. Kasi wala naman akong mailalagay na ano. Ano bang maganda? Ito. Then, lagay lang natin siya dyan. Tada! Okay. Then, isa pa. Ano pa pupuntahan natin? Ano pa ilalagay natin dito? Another. Kuha pa tayo ng isa pang picture from Paris. Ganda yung may tower. Then, i-fit nyo lang siya. Ipasok nyo lang siya sa frame. Then, ayan na siya. Then, paano po magpalit ng mga letters or ng mga words? Paano mag-edit? Click nyo lang din po yan. O kaya double click para po ma-edit nyo siya. Life is series of moments. So, halimbawa, napuntahan nyo po itong Paris is September 1. Okay, September 1. 2020. Ayan. Tapos, kung gusto nyo po magpalit ng font, click nyo lang po itong font. Makikita nyo po dyan yung napakadaming font na pwede po ninyong gamitin. Halimbawa, gusto nyo palitan yung font dun sa templates na napili ninyo. Gusto nyo gawing Poppins. Okay naman. Montserrat. Ayan. Or kung gusto nyo naman siyang ibalik dun sa dati lang, sa original lang, wala namang problema. Parang mas fit kasi dyan. Tapos kung gusto nyo palitan ng kulay yung iba pang nakikita natin dito, walang problema yan. Kapag hindi natin siya mapalitan ng color, ang gagawin natin is ito. I-click nyo yung edit. Pag kinlik pala natin yung object dito sa page o sa design na ginagawa natin, lalabas itong toolbar. Ayan kasi yung mga magagamit natin para maglagay ng effects, mag-animate, mag-position, ayan. So, mag-change ng color. Halimbawa, itong nakasulat, gusto nating palitan ng kulay, text color po ang pipiliin natin. Pwedeng black, pwedeng red, ayan. So, ganun po yun. Kung gusto niyong lakihan pa yung letters, wala naman pong problema. Kapag ka naging ganyan na, i-adjust nyo lang po siya. And then, ito, kung gusto nyo palitan din ba ng font o lakihan, life is series of moments. Lovely script, palitan natin siya. Pero kung sa tingin ninyo na yung templates na napili ninyo is okay na yung font, gusto nyo lang palitan ng word, wala naman pong problema doon.
Ayan. So, kung sa tingin ninyo na yung sa napili ninyong templates is okay na yung font, tapos gusto nyo lang palitan ng word, wala naman pong problema dito. Tapos ito, kung gusto nyo itong palitan yung objects ng color, malalaman nyo kung pwedeng palitan yung color ng objects kapag kinlik nyo yung object and then may lumabas po na ganito. So, ibig sabihin, we can change the color po. Pero hindi po lahat ng objects ganun. Hindi lahat napapalitan ng kulay. Tapos, kapag kinlik po natin yung nandito sa baba na change all, ibig sabihin, lahat ng ganong kulay, magiging black na siya. Oh, see? Ayan, magiging black na siya. Pati yung isa. Nagka-save na sila ng kulay. So, hindi mo na kailangan na i-click pa to, tapos mag-change ulit ng kulay. Pero kung gusto mo naman na magkaiba sila ng kulay, hindi mo na kailangan i-click yung change all na nandito sa baba. And then, ito. Pwede natin siyang i-edit. Ganito pala guys, kapag may object na hindi pwedeng palitan yung kulay, ang ginagawa ko, kiniklik ko lang yung object. For example yan. Tapos ikiklik ko ditong nasa taas yung edit. Then lalagyan ko na lang siya ng filter na mag-fit din doon sa templates na ginagawa natin. Halimbawa, gusto natin siya palitan ng medyo cool. Maging ganito. So, napapansin niya na change yung color na sa baba. Pwede namang brown na brown. Ayan. So, pwede kayong mag-filter na lang kung hindi niya napapalitan ng kulay yung object mismo. Parang, so, baka isip sabihin nyo, paano po nangyari yun na na natabunan po siya? Nasa likod siya. Ang gagawin nyo lang, click this object, then ito, and then makikita nyo yung layer. Pwede siya, pag kinlik nyo yung bring font, ibig sabihin, nasa unahan siya. Natatakpan niya yung nasa ilalim niya. Pero kapag nag-send to back kayo, mapupunta siya sa likod. Ayan. So, ganun lang po yun. No? Click, then ito po, 3 dots, o kaya right-click lang po. Para hindi na kayo maraming click-click na gagawin pa or marami ng pindot-pindot na gagawin pa. Tapos gusto nyo itong baguhan, gusto nyo baguhan, wala namang problema. Gusto nyo yung baguhin yung style. Gano'n nyo siya, igalaw-galaw nyo siya, pero parang okay na yun. Ayan. So, ganyan lang po customize ng template, no? Napaka-easy lang. Yan. Ano nyo lang i-browse nyo lang yung kay si Canva editor. Lalabas yung pagiging creativity ninyo. Masasabi nyo, ay, creative pala ako. Ganon. Ayan. So, thank you for watching. Stay tuned po para dun sa next tutorial. Bye! Like and subscribe Graphic Design Daily.